Kahit ano pa man ang edad natin, lahat ay ating ginagawa para sa mahal natin sa buhay. Kahit pa masakit na ang kasukasuan at hirap na maging sa gawaing bahay. Anak, kumain ka na ba? Kumain ka na bago pumasok ha? Mamaya puro ka-aral tapos pinapabayaan mo na sarili mo. May tinakpan ako dyan. Ani ni Aling Patricia. 61 years old na siyang tumatayong ina-inahan ni Beatrice na nasa edad 19 na taong gulang na. Lumapit si Beatrice kay Aling Patricia at ngumiti habang tinitignan ang nakatakip na plato sa lamesa. Salamat po, Nay. Lagi niyo po ako inaalala kahit alam kong pagod na kayo sa kakatrabaho, sa bahay at sa paglalaba. Tsaka po, yung nahiya ako at umalis, pinabalik niyo po ako at di na pinalayo pa. Ngumiti si Aling Patricia at hinaplos ang buhok ni Beatrice. Ay nako anak, ako nga dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na ako sumuko sa hirap ng buhay. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ikaw ang designer ng buhay ko. Kinuha ni Beatrice ang kamay ni Aling Patricia at mahinang ipinikit ang mga mata. Ramdam ang init na pagmamahal ng ina-inahan. Kahit hindi ikaw ang tunay kong ina, sobra-sobra po ang ginawa niyo para sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan at kahit ano pong mangyari, hindi ko po kayo iiwan. Napaluha si Aling Patricia sa mga salitang binitiwan ni Beatrice. Anak, alam kong hindi ako perpekto, pero pinapangako ko kahit kailan, hindi kita pababayaan. Magkakasama tayo sa hirap at ginawa. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at si Beatrice ay mas lalong nagpasalamat. Nay, alam kong mahirap ang ginagawa niyo para sa akin. Hindi ko pa talaga maisip kung paano niyo nagagawang pagsabayin ang lahat. Kung tutuusin, wala po kayong obligasyon na alagaan ako pero nandito kayo palagi. Parang tunay kong ina. Umupo si Aling Patricia sa tabi ni Beatrice at humawak sa kanyang balikat. Anak, wala sa dugo o sa lahi ang pagiging pamilya. Ikaw na ang nagbigay sa akin ng kasiyahan sa puso ko. Kaya anuman ang dumating na pagsubok, andito lang ako para sa iyo. Basta ang gusto ko lang ay makita kitang masaya at tagumpay sa buhay mo. Niyakap siya ni Beatrice sa mahigpit at sa yakap na iyon ay naramdaman niya ang pagmamahal ng isang ina kahit hindi pa sila magkadugo. Nay, pangako po, gagawin ko ang lahat para masuklian ang mga sakripisyo ninyo. Aalagaan ko rin po kayo, tulad ng pag-aalaga niyo sa akin. Nagpatuloy silang mag-usap, puno ng pasasalamat at pagmamahalan sa bawat salita. Nang dumating si Aling Patricia sa bahay ng kanyang amo, agad siyang sinalubong na tambak ng mga labahin. Halos bumagsak ang kanyang mga balikat sa bigat ng trabaho. Ngunit hindi niya ito ininda. Kinuha niya ang unang piraso ng damit at nagsimulang maglaba. Ang kanyang kamay ay sanay na sa bawat galaw at pilantik ng pagsasabon at pagbanlaw. Subalit hindi pa siya nakakalayo sa kanyang ginagawa na biglang sumigaw ang kanyang amo mula sa loob ng bahay. Patricia! Ang bagal-bagal mo! Aabutin tayo ng siyam-siyam bago matapos ang mga yan. Dapat inagahan mong dating mo. Singhal ng kanyang amo na nagpatindi sa bigat ng damdamin ni Aling Patricia. Wala siyang nagawa kundi ang tahimik na bumalik sa kanyang ginagawa. Pinipilit lunukin ang mga masakit na salitang ibinabato sa kanya. Habang patuloy siya sa paglalaba, may mga mayayamang kapitbahay ang lumabas at nagsimula ng pag-usapan siya. Sapat na malakas ang kanilang mga boses upang marinig niya ang bawat pangungusap. Naku, tignan mo nga si Aling Patricia, bulong ng isa sa kanila.
Ngunit sadyang dinig na dinig. Sa edad niyang ganyan, labandera pa rin? Wala na bang ibang paraan para sa kanya kundi maghapon sa labada? Sumang-ayon ang isa pang babae. Tumawa ng bahagya bago sumagot. Oo nga, hindi pa niya naisipang maghanap ng mas maayos sa trabaho? Nakakapagod kaya labandera sa edad na yon. Kung ako yan, di ko napapayagang mabasa ang mga kamay ko sa sabon. Nagpatuloy sila sa kanilang usapan habang si Aling Patricia ay tahimik na pinipigilan ang pagluha. Ramdam niya ang bawat salitang puno ng pangungutya at pangmamaliit. Alam niya na sa kanilang mga mata siya ay isang hamak na labandera lamang. Isang taong walang ibang nakikitang paraan para buhayin ang sarili kundi sa pagbabanlaw ng mga damit ng iba. Subalit sa kabila ng lahat, pinilit niyang tumingala at muling pinagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa isip-isip niya, ito lamang ang alam niyang paraan para maitaguyod si Beatrice, ang kaisa-isang anak na sa kanya ay nagbigay ng lakas. Habang naririnig pa rin niya ang mga parinig at tawanan ng mga kapitbahay, pinilit niyang huwag magpadala. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Para sa mahal ko, kaya ko to. Kahit gaano pa kabigat ang trabaho, kahit gaano pa kasakit ang mga salita nila, hindi ako susuko." Habang patuloy na nagtatrabaho si Aling Patricia, abala sa paglalaban ng mga damit ng amo, hindi niya napansin na ang bote ng downy na kinuha niya ay hindi pala ang paborito ng amo niyang si Senyora Mila. Sa pagod na katawan, nagkamali siya at ginamit ang isang murang brand ng downy na hindi aprobado ng kanyang amo. Na matuklasan ito ni Senyora Mila, agad itong pumunta sa likod ng bahay kung saan naglalabas si Aling Patricia. Dala ang galit na hindi maipaliwanag. "Patricia!" Malakas na tawag ni Senyora Mila habang palapit ng palapit. Napalingon si Aling Patricia at napatigil sa kanyang ginagawa. Ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. "Bakit hindi mo ginamit ang espesyal na downy na sinasabi ko?" Galit na tanong ng kanyang amo. Ang boses ay halos nagpapakita ng pagwawala. "Pasensya na po, senyora." Tugon ni Aling Patricia. Halos manginig ang kanyang tinig. "Hindi ko po sinasadyang magkamali. Magpapalit na po ako ng sabon. Hahayaan ko pong magbanlaw muli." Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang paliwanag, hinila na siya ni Senyora Mila. Ang kanyang kamay mahigpit na nakakapit sa braso ni Aling Patricia. "Ano bang klaseng labandera ka? Hindi ka malang marunong mag-ingat sa trabaho mo!" At sa matinding galit, isinubsob ni Senyora Mila ang mukha ni Aling Patricia sa tubig na puno ng sabon at downy. Ang bula ng sabon ay agad na kumalat sa kanyang mukha, bumara sa kanyang ilong at bibig. Halos hindi makahinga si Aling Patricia habang pinipilit niyang kumawala. Ngunit malakas ang hawak ng kanyang amo. "Subukan mong gawin ulit to at siguradong mas masahol pa mangyayari sa iyo." Sigaw ni Senyora Mila habang patuloy na sinasawsaw ang kanyang mukha sa tubig. Nakapaligid ang ibang kasambahay, mga nakatingin lamang, walang naglalakas loob na sumaklolo kay Aling Patricia. Ang ilan sa kanila ay may takot na nakikita sa kanilang mga mata. Ngunit walang sinuman ang gumalaw o nagsalita. Tahimik nilang pinanood ang ginagawang pang-aabuso ng kanilang amo sa isang matanda. At kahit halata sa kanila ang kawalan ng hustisya, takot sila magreklamo o magtanong. Nang bitawan na si Aling Patricia, mabilis siyang kumapit sa gilid ng patya. Habol ang hininga. Habang bumabalot ang pighati at awa sa sarili, ramdam niya ang pagsisisi sa kanyang pagkakamali. Ngunit mas malalim ang sakit na nadarama niya mula sa walang awang pagtrato ng kanyang amo. Tahimik siyang bumalik sa kanyang trabaho, pinipilit pigilan ang pagluha. Alam niyang mahirap ang kanyang sitwasyon, ngunit sa kanyang puso alam din niyang wala siyang ibang pagpipilian.
Makalipas ang ilang taon ng sakripisyo at pagtitiis, si Aling Patricia ay nasa loob ng kanilang simpleng bahay, tahimik na nag-iisa, habang ang mga mata ay puno ng luha. Pagod na siya, hindi lang sa pisikal na trabaho, kundi pati na rin sa lungkot ng pagkakalayo ni Beatrice. Ang anak na minahal niya bilang sarili ay kailangang umalis pasamantala upang tuparin ang pangarap nito sa malayong lugar. At habang masaya siyang suportahan ito, ramdam ni Aling Patricia ang bigat ng pangungulila. Habang siya ay nakaupo sa lumang upuan, napabuntong hininga siya. Diyos ko, kailan kaya ako makakaranas ng ginhawa? Bulong niya sa kanya sarili. Hindi na niya namalaya na sa mga oras sa iyon ay palapit na ang isang espesyal na bisita. Ilang saglit pa, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa pintuan. Nanay Patricia! Tawag ng isang boses, puno ng kagalakan. Napalingon siya at pumungat sa kanya si Beatrice, nakangiti at hawak ng isang malaking bouquet na bulaklak. Agad siyang napatayo, hindi makapaniwala sa nakikita. Beatrice! Sa sobrang tuwa, tumulo agad ang luha niya habang papalapit sa anak na matagal na niyang hindi nakita. Nanay, nandito na ako. Hindi na kita iiwan pa. Sabi ni Beatrice habang niyakap siya na mahigpit. Ramdam ni Aling Patricia ang init ng yakap ng kanyang anak na parang pinapawi ang lahat ng kanyang pagod at hirap. Anong nangyari, anak? Bakit bigla kang umuwi? Tanong niya, di pa rin makapaniwala. Ngumiti si Beatrice, may kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Nanay, alam kong matagal mo nang gustong magpahinga. Nakapagtapos na ako at hindi mo na kailangang maghirap pa. Nakuha ko na ang posisyong matagal kong pinapangarap. Na-promote ako at maraming artista ang kinukuha akong designer nila. Wala na tayong dapat ipag-aalala sa pera at handa na akong alagaan ka gaya ng pag-aalaga mo sa akin. Halos hindi makapagsalita si Aling Patricia sa sobrang saya. Anak, hindi ko na iniisip na matutulungan mo pa ako ng ganito. Basta mapagtapos lang kita, masaya na ako. Hinawakan ni Beatrice ang kamay ng ina. Nanay, utang ko po sa inyo ang lahat. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa sakripisyo ninyo. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Pinilit ni Beatrice na ipakita ang mga plano niya para kay Aling Patricia. Isang bagong bahay na kanilang titirhan, mga plano para sa pagpapagamot at pahinga, at mga pangarap na sa wakas ay matutupad nila ng magkasama. Tama na yung pagod at sakripisyo, Nay. Ako naman ang bahala ngayon, sabi ni Beatrice, pinipigilan ang sariling mga luha. Ngumiti si Aling Patricia. Hindi na kayang pigilan ang kaligayahan sa kanyang puso. Alam niyang sa kabila ng lahat ng hirap, hindi na sayang ang kanyang mga sakripisyo. Sa mga yakap at pangako ni Beatrice, naramdaman niyang sa wakas, natamo na nila ang tunay na ginhawa at kaligayahan. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!